Balikan po natin yung verse 7. Ano ha? Balikan po yung verse 7. Sabi, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang o kasalanan ay pinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Yon. Mapalad ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. So, ang ating pag-uusapan ngayon, kaya ng Diyos na takpan ang iyong kasalanan. Iba ho yung pagtakpan. Maraming taong pinagtatakpan eh. Ano? Yung kasalanan sa halip na humingi ng tawad, magpakababa, pinagtatakpan. Pag Diyos, tinatakpan. No? So, ang ating pag-uusapan, God is able to cover our sins. Kaya ng Diyos takloban ang ating mga kasalanan. At yun po'y walang kasing halaga. Dapat yung maintindihan po, yan po'y walang kasing halaga. Kayo ba'y naniniwalang tayong lahat ay makasalanan? Naniniwala ho ba kayo? Ngayon, naniniwala ho ba kayo na ang kasalanan hindi libre? Naniniwala ba kayo na may consequence ang kasalanan? May parusa ang kasalanan? Naniniwala ba kayo na kasalanan ay hindi lang ang parusa ay karamdaman, kamatayang physical? Hindi lang yan. Naniniwala ba kayo na pinakamalupit na parusa ng kasalanan ay impyerno? Naniniwala ba kayong may impyerno? Sino pupunta sa impyerno? Makasalanan. Ikaw ba'y makasalanan? Saan ka pupunta pag namatay? Saan ka pupunta? Makasalanan ka ba? May kasalanan ka ba? Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan, hindi lang physical, kundi impyerno. Mabilis natin puntahan ang Apocalypse 21 verse 8. Apocalypse 21 verse 8. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. May impyerno, mga kapatid. At ang pupunta doon ay ang makasalanan. Kaya nga, napakahalaga ng ating pag-uusapan. God is able to cover our sins. Ba't nahalaga? Hanggat ang iyong kasalanan ay hindi mismo ang Diyos ang magtatakip, talagang pa-impyerno tayo. May impyerno ba? Imposibleng wala dahil Diyos ang may sabi. Alam niyo kung bakit may impyerno? Kung bakit totoo ang impyerno? Kasi totoo ang kasalanan. Kung ang kasalanan ay hindi totoo, hindi rin totoo ang impyerno. Bakit totoo ang kasalanan? Kasi totoo ring Diyos na may pinagkasalanan. Kung ang Diyos ay hindi totoo ang kasalanan. At kung hindi totoo ang Diyos, hindi totoo ang kasalanan, huwag natin tayong maniwalang may impyerno. Pero bakit may impyerno? Totoo ang kasalanan. Bakit? Biro bang nagmura ka? Joke ba na ikay nagmura? Joke ba ikay nanood ng mga malaswa? Joke ba ikaw na ay matigas ang ulo? Joke ba ikay naninigarilyo? Joke ba na ikay naglalasing? Joke ba na ikay galit na wala naman dahilan? Ang kasalanan hindi joke. Tapos impyerno, gusto mo yung joke? Ano kahilo? Tama ba? Ang kasalanan hindi joke. Bakit pagparusa gusto mo yung joke? Ang sabi ng Diyos, ang Diyos ay di napabibiro. Ano mang ihasik ng tao, siya niyang aanihin. Tama ba? So, hindi joke ang kasalanan.
Kayo ba nagkasala? Joke ba yun? Joke ba yun? Nagnakaw ng bilyon-bilyon, joke ba yun? Namaril ng kaklase, joke ba yun? Yung tatlong estudyante na nilibing, ano yun, libing-libingan? Ano yung pinaglagyan kasket, yung kabaong, ano yung kabaongan? Walang joke na kasalanan. Tama? At huwag kang maniwala na ang impyerno'y joke. Bakit? Para mapatawad ka, namatay si Kristo, hindi rin yun joke. Kaya huwag kang makinig ng hindi seryoso. Amen? Nakakalungkot, ano? Ang tao talaga yung pa-impyerno. Tayo, walang pakialam. Shame on us. Shame on us. Amen? Okay. God is able to cover our sin. Ano ba, Pastor, ang ibig sabihin na ang Diyos ay kaya niya tayong takluban sa ating mga kasalanan? Alam niyo po ang ibig sabihin na yan? Sa pamagitan, ito ay, ang pagtataklob ay sa pamagitan ng pagtubos na ginawa ni Kristo na kumpleto niyang inaalis ang ating guilt at kaparusahan sa ating mga kasalanan upang hindi na tayo panagutin. Ang ibig sabihin lang kung tayo tatakloban, ang Diyos ay nagkatawang tao, pinarusahan, pinako sa krus, upang sa magitan niya ay mawala na ang parusa o ikisasampalataya. So ngayon, God is able to cover our sins. Tatlong dahilan, tatlong kaparaanan ng Diyos para ating mawala. Basa natin ang verse 7. Balik tayo sa verse 7. Na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad. Paano tinatakluban, paano tinatakpan ng Diyos ang ating mga kasalanan kapag tayo'y napatawad? So number 1, through God's pardon. Pardon. Sabi, balik tayo sa talata, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Ibig sabihin, ang iyong kasalanan ay nangatakpan kung ang iyong mga kasalanan ay napatawad. Naiintindihan mo ba? Ngayon, anong paraan ng Diyos para ikaw ay mapatawad? Hindi binyag. Hindi bautismo, hindi pagpapakabait, hindi kautusan. Tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon Jesus. Dito po tingnan po natin ang Efeso. Roma chapter 3. Saan ba yun? Verse 19. Tama ba yan? Hindi yan. Nailagay ko na yan eh. Efeso, ano ba nakalagay dyan? Efeso chapter 1, verse 7. Tingnan nyo nasa kanya'y. Sinong kanya'y dyan? Kung itataas-taas lang natin yung kanya'y dyan, tumutukoy kay Kristo. Now, so kanya'y. Kanya'y. Pronoun yon. So, pag sinabing kanya'y, hindi yon bagay. Tama. Nasa kanya meron tayo ng ating katubusan sa magitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, paano natatakluban? God is able to cover your sin, my sin, our sins, through God's pardon. Paano tayo pinatatawad? Nasa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa magitan ng Kanyang dugo. Ano ang dugo? Sa gisag ng buhay na inihandog ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay para pagbayaran, tubusin, bayaran ang ating mga kasalanan.
Yung pagtubos na yan ay sabi, nakapatawaran ng ating mga kasalanan. So, kayo ba'y paniwalang kayo'y makasalanan, tayong makasalanan? Kayo ba'y iniwalang ang kasalanan magdadala sa iyo at sa akin sa impyerno? Kayo ba'y iniwalang kasalanan ay totoo? Kayo ba'y iniwalang ang impyerno ay totoo? Ngayon, kung ang kasalanan ay totoo, ang impyerno ay totoo, ngayon, nagkasala kang totoo, saan ang punta mo? Pag namatay. Saan ang punta ng makasalanan? Ngayon, halimbawa ngayon, bigla tayo, hindi ko naman sinasabing mangyari. Kasi anytime pwede mangyari. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghukom. Hindi natin alam kung kailan yung takdang yan. Huwag mo sasabihin tayo nasa loob ng building hindi pwedeng mangyari yan. Meron nga naghihingutuhan lang eh. Sino mag-iisip na merong truck na mawawala ng preno? May tulay doon, ilog yun, ilog na may tulay lang. Hindi talaga daan yung isang truck. Pero nawala ng preno, yung pantatlong bahay na naghihingutuhan, ubos. Sino mag-iisip na sila'y mamamatay? Naghihingutuhan lang naman. Ang punto mga kapatid, kaya wag tayong palalo. Hindi tayo may hawak ng ating buhay. Kaya dapat tayo nabubuhay na may takot sa Diyos. At ang isa sa takot sa Diyos, yung aminado tayong makasalanan. Any moment na tayo mamatay, pa-impyerno talaga tayo. Hindi joke na iking makasalanan. Young people, married people, young professional people, tayong makasalanan. Kaya ang halagang mapatawad. Matakloban. Ngayon, ano ang paraan ng Diyos? Na sa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Bakit dugo? Ito yung buhay na inihandog ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na kapatawaran. Therefore, napakahalaga ng kapatawaran dahil doon sa Romans chapter 4 verse 7, yun ang pagtatakip. Kaya kung gusto mo, huwag kang pumunta ng impyerno, humingi ka ng tawad. Amen? Salamat. Doon sa 1 John 1:9, tingnan niyo po. 1 John 1:9, ano sabi ng Bible? Yan ang leading hindi yung naka-outline. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin. Ang halaga ng mapatawad ka, kasi diyan tayo tinatakluban ng kasalanan. Pero ano sabi? Bago ka patawarin, ipahayag mo muna. Huwag kang umalis sa loob ng ito na hindi ka nananalangin. Pwedeng nananalangin ka na habang naikinig sa akin, Lord, ako nga'y makasalanan Hindi joke yan. Tama? Pambihira. Ang tao, ayaw sa impyerno. Ang ginagawa naman, yun ang dahilan kung bakit siya pupunta doon. Tama ba? Hindi pwedeng ayaw mo sa impyerno. At sino ka namang may gusto doon? Pero kahit sabihin mong ayaw mo, pero ang ibig sabihin ay gusto mo. Bakit? Hindi ka nagsisisi. Lahat ng tao hindi nagsisisi, kahit sabihin mong ayaw ko sa impyerno, gusto mo doon. Bakit? Hindi ka nahingi ng tawad sa dahilan kung bakit dadalhin ng tao doon. Maliwanag ba? Pwede ka kasing umaayaw na hindi mo alam na gusto mo. Malalim yun. Hindi mo alam na gusto mo, pero ayaw mo. Naintindihan niyo ba yun? Ayaw ko sa impyerno. Parang ganito, ayaw kong mamatay. Pero hindi mo alam, utik-utik ka nakain ng lason. Ayaw mo mamatay, pero hindi mo alam, nawiwili ka sa kinakain mong lason. Pero ayaw mo mamatay. Ayaw mo pumunta sa impyerno, pero masaya ka
sa mga kasalanang magdadala sa iyo sa impyerno. Maraming taong masaya sa pagsisinungaling, pagluloko, mga malalaswang salita, panoorin, mga computer games na nakaka-impluwensya sa kabataan kung bakit pumapatay ng mga kaklase. Ayaw mo sa impyerno, pero saan ka willing? Ayaw mo sa impyerno, pero willing ka sa mga bagay na magdadala sa iyo doon. Maliwanag mo ba? Ano kailangan natin? Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ikumpisal natin sa Diyos. Ha? Ito pa maganda, ay tapat at banal siya. Ang Diyos din ay hindi nag-joke. Kung paano ang kasalanan hindi joke, ang Diyos ay hindi joke, ang impyerno hindi joke, ang Diyos din naman ay hindi nag-joke para magpatawad sa mga nagsisisi. Kasi sabi, tapat at banal, sincero siya, banal siya, na tayo'y patatawarin. Praise the Lord. Kaya wag ka sana umalis dito na hindi ka man lang nanalangin. Kung hindi man kita pasabayin, hindi man kita payukuin, kahit nakikinig ka pa lamang, sana tumatagok na tayo. Ako yun Sorry, Lord. Forgive me, Lord. Save me, Lord. Or else, you're bound to hell. Kasi may kondisyon kung ipahahayag natin. Kung. Tama ba? Alam niyo ba yung kung? Pag sinugo ko ng inay, bumili ka ng mantika. Bibigyan kita ng 20 pesos. Kung bibili ka ng suka o mantika. Ibig sabihin, hindi iyo ang 20 pesos kung hindi ka bibili. Hindi iyo ang kapatawaran. Hindi iyo ang pagtatakip ng iyong mga kasalanan kung mananatili kang mati. Sound. To cover our sins. Sa paano paraan? Through God's pardon. Sa pamagitan ng pagpapatawad ng Diyos. Balik tayo sa verse 7. Na sinasabi, mapapalad. Bakit mapapalad? Ay ba, salitang mapalad, galing salitang Grego na makarios. Ibig sabihin, masaya, ginagaling. Ginagaling. Bakit? Hindi lahat ng tao napatawad. Hindi lahat ng tao natakluban ng kasalanan. Ang tao, ang nakakalungkot ang tao, nagtataklob ng kanya. Nagtatakip ng kanya. Kaya maraming bata, gumagawa ng kasalanan pero nagsisinungaling. Galing daw sa school, wagkas. Galing naman sa sagingan. Galing sa computer shop. Maraming mga kabataan ngayon, bulakbol. Ang sabi, nag-i-school. Yung pala yung baon, pinaubos sa scatter. Napapagtaguan mo ang magulang mo, pero ang Diyos hindi. Pwede mong pagtaguan ang teacher mo, pero ang Panginoon hindi. Kaya nga ang Diyos lamang talaga ang makapagdadala sa iyo sa impyerno. Bakit? Siya lang talaga nakakakita higit sa lahat ng ating mga kasalanan. Tingnan niyo po, ang Hebrew chapter 4 verse 13. Putol-putol tayo nung talata, kasi nasagi At niyo po, sabi ng Hebrew chapter 4 verse 13. Ito, makinig po kayo. Walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Walang kubli. Lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kaya ang Diyos ay hindi kailanman magkakamali kung ang tao ay dadalhin niya sa impyerno. Bakit? Kita niya tayo. Oy, laro ba? Kayo ba makasalanan? Kita ba ng Diyos yan?
Kaya magandang makita din niyang nahingi ka ng tawad. Magandang hindi lang niya kitang ikaw ay nagkakasala, kita rin niya kung ikinagpapakababa at nahingi ng tawad. Dahil kung hindi matatakluban ang ating kasalanan sa magitan ng kanyang pagpapatawad, impyerno. Totoo ba impyerno? Number 2. Alam mo, sarap pa sanang himay-himayin yan. Number 1, through God's pardon. Then number 2, through God's provision. Letter B, tingnan niyo po, letter B, ng verse 7. Tingnan niyo ha, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad at ang kanilang kasalanan ay nangatakpan. Pinatawad. Nangatakpan. Ano ba yung nagtatakip dyan? At through God's probation. Na sinasabi, mapalad yung kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad. Ipinatawad. Ano ba yung ipinatawad dyan? Yan po ay mapalad sapagkat biyaya ang mapatawad. Kaya nga mapalad Ginagaling. Kumbaga sa Batanggenyo, sinuswerte. Maniwala kayo, maraming namatay na hindi nakaranas ng kapatawaran. At huwag ka sanang mamatay na hindi rin napatawad. Totoo yan. Kalungkot-lungkot na ika ng buhay, aalisin ko pa yan. Ibig sabihin, masaya ka talaga dyan. Alam mo kasalanan, akala mo lang masaya. At delikado yung masaya talaga sa kasalanan. Hindi talaga sa Diyos yan. Okay, tingnan pa natin. Para at makikita, provision. Alam niyo ba kaya biyaya, ang Diyos po ang nagkaloob ng paraan para tayo'y mapatawad. Hindi ito sa ating kakayahan. Hindi ito sa ating kagustuhan. Hindi ito sa ating kalakasan. Tingnan niyo po ang John 1:29. John 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito. Sino nakita ni Juan? Si Jesus. Saan inihambing si Jesus? Kordero ng Diyos. Ano ang function ng kordero ng Diyos? Nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Salamat ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Tama ba? Oy. Ba? Nakakatuwa yun. Hindi lang natin naranas yung mga tagpo na kahalaga. Halimbawa, kinakakulong. Nasintensyahan ka na walang hanggang pagkakulong. Sisigaw ka sa galak kapag ang presidente binigyan ka ng biyayang pardon. Totoo na. Bakit? Doon ka na mamamatay Doon ka na mautas. Pero ginto sa iyo ang mapakinggan na nagpasya ang hari, iyo yang palabasin na. Mga kapatid, salamat ang Diyos nag-provide ng dahilan para ikaw ay makalaya, maalis sa tiyak na parusa, para matakluban ang iyong kasalanan, mapatawad ang iyong kasalanan, at ibinigay yung dahilan. Ano sabi? Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus. Hindi si Maria ang nakita ni Juan. Hindi si Baptist Church ang nakita ni Juan. Hindi si Catholic Church ang nakita ni Juan. Hindi si Born Again Church ang nakita ni Juan. Hindi si Catholic Church ang nakita ni Juan. Ang nakita ni Juan ay si Jesus. Ngayon, saan inihambing si Jesus?
ang kordero ng Diyos. Ano ang kayang gawin ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan? Salamat ang Diyos nag-provide. At napakaklaro ang ipinrovide si Jesus. Siya ang nag-aalis ng kasalanan. Hindi mo yung kayang alisin sa pagpapakabait. Yung pinakamabait na dito, makasalanan pa rin. Yung pinakamatalino na dito, makasalanan pa rin. Aliwanag na nag-aalis ng kasalanan. Salamat. God is able to cover our sins not through God's pardon, pero paano magpapardon ng Diyos? Through God's provision. He gave His Son. Amen? Gusto niyo ba mapatawad? Gusto niyo bang pumunta ng langit pag namatay? Sino yung kanyang ibinigay? Si Jesus. Tingnan po natin. Hebrew chapter 10, verse 14 hanggang 17. Sapagkat sa pamamagitan ng isang, yun bang isang marami? Kaya huwag kayong maniwala na maraming paraan. Mali yan. Pag sinabing isa, isa. Amen? Isang pagkahandog, isang provision. Ayan o. Ay kanyang pinasakdal. Ibig sabihin, yung isang yon ay sapat para ang iyong kasalanan ay hindi na ibilang ng Diyos, kundi sa harapan ng Diyos, ikaw ay sakdal na ganong katagal, magpakailanman. Pinapaging banal. Kaya salamat sa Diyos. Alam ko ako'y palangit pag namatay. Bakit? Napatawad ako. Paano? Ibinigay yung paraan. Si Jesus ang nag-aalis. Mga inay, mga ate, mga kuya, mga bunso, mga ining, mga utoy, pakinggan nyo to. Dahil pag hindi nyo pinagsisihan ang inyong kasalanan, hindi ka nakapanampalataya kay Jesus, hindi natin hawak ang buhay. Ako iniwala, marami ngayong isinusugod sa ospital. Ako iniwala, meron ngayong pinaglalamayan. Ako iniwala ngayon, may nalalagot ang hininga sa buong kapuluan ng sanlibutan. Isang segundo, 3 tao ang namamatay. 3 tao, isang segundo. Pwedeng isang araw yung segundo ng ating kamatayan ang pumitik. Pero sana, bago pumitik ang segundong pang-iyo, nagsisi ka na. Amen? At wala kang sinampalatayan at inasahan na mag-aalis, magtataklob ng iyong kasalanan, kundi si Jesus. Maliwanag ba? Kaya pag-pray nyo ang bawat pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, yan yung kordero ng Diyos, inihandog ang kanyang buhay. Matawi-tawi ng balikan yung Old Testament, pero nais kong i-shortcut sa inyo, si Kristo yung tupa na hindi lang nag-aalis ng kasalanan ng bansang Israel, kundi ng bawat taong sasampalataya sa Kanya. Kaya kung ako sa iyo, kung hindi mo patiyak na ikay palangit, pwede nga pa na ikinig, Lord, sorry po. Ako yung makasalanan eh. Hindi kita ng kadais mo. Hindi pakinig ng kadais mo, ikinabulong, pero kita na yung Diyos. Dahil ang Diyos hindi lang naman marunong mamuna ng mali. Ang Diyos ay marunong ding mamuna ng tamang ginagawa. At ang pinakatama mong magagawa ay bumaba ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad. Manampalataya kay Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ay kanyang pinasakdal. Kaya ako'y palangit na. Bakit? Dahil ng isang ginawa ni Kristo, yung provision ng Diyos, na ang kanyang anak ay nagkatawan tao, nabuhay ng banalan at patuwid, pero pinarusahan, hinampas, kinoronahan ng tinik, ipinako sa krus, binayubay sa krus,
namatay inilibing 3 araw, nagbango mag-uli, at siya'y umakyat sa langit at nakaupo sa luklukan ng Ama na mamagitan doon. Kaya naman ang bawat sumampalataya, walang kasalanang hindi natakluban, hindi napatawad, at pinapaging sakdal. Kaya pag namatay, palangit! At salamat, okay, isa doon. Kayo ba'y ganun din? Doon sa hindi malabo si Jesus. Amen? Verse 15. Verse 15. Ang sabi diyan, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patuturo rin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanya pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Okay, verse 17. Tignan nyo ha? Pakibasa. Wow! Ba't ka pupunta ng impyerno? Pero bakit ka pa niya dadalhin kung hindi na niya aalalahanin pa? Di ka? Halimbawa, nakautang ako kay Sister Nora. 3 milyon. Pambira. Iiwas ako ng iiwas dyan hanggat di ako nakakabayad. Ngayon, hindi talaga ako makabayad, Sister Nora. Pero binayaran ako ni Sister Ellie. Ha? Magagalit ka pa ba sa akin? Ha? Maniningil ka pa ba sa akin? Hindi ako nakabayad. Pero binayaran ako ni Ellie. Hindi na ako matatakot sa iyo. Bakit? Wala ka nang aalalahanin pananagutan ko. Bakit? May nagbayad na. Ba't ka matatakot mamatay kung binayaran ka na ni Jesus? Kung sumampalataya ka. Gusto niyo ba yun? Hindi mahirap yun. Hindi malabong intindihin yun. Alam mo kung bakit hindi mo lang mangyari sa iyo yun? Baka hindi ka naniniwala talaga. Ha? Ikaw ba'y naniniwalang may kasalanan ka? Ikaw ba'y naniniwalang mamamatay ka? Ikaw ba'y naniniwalang may impyerno? Ngayon, naniniwala ka bang si Kristo nagkatawang tao? Naniniwala ka ba si Kristo ang nagkatawang tao? Yun ang provision ng Ama para ikaw ay mapatawad. Para ang iyong kasalanan ay hindi naalalahanin pa. Kung yun ang ginawa ng Diyos, anak, ginawa ng Ama, pinatutunayan ng Banal na Espiritu, abay maniwala ka. Naniwala ka nga makasalanan ka eh. Naniwala ka nga mamamatay ka eh. Ba't di ka maniniwala kay Kristo na siya ang provision ng Diyos? Ngayon, pag pinaniwalaan mo, ang palad mo. Kaya nga, mapapalad ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Kaya mga ligtas dito, matuwa kayo. Pagpalagi na yung pinakamahirap sa lupang ito, hindi ka tunay na mahirap. Iyo ang langit. Klaro. 1 Peter chapter 2, verse 24. Tingnan niyo po. 3 lang naman tayo. Ubusin ko na ito. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan. Siyang nagdala ng ating mga kasalanan. Kaya nga si Kristo pinarusurahan, pinatay. Bakit? Siya ang nagmukhang makasalanan dahil ang ating kasalanan. Kaya si Kristo yung provision. How God can cover your sin, my sin, and our sins through God's pardon, through God's provision. Sino kanyang ibinigay? Si Kristo. Anong ginawa ni Kristo? Siya ang nagdala. Amen? Ng mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Salamat sa Panginoong Hesus. Kayo ba'y ligtas na? Gusto nyo bang maligtas sa mga hindi pa? Makinig kayo. Magsisi tayo at manampalataya kay Kristo. Last. Ito pa maganda. Hindi ako ang nagtitibay.
Hindi ako nagpapahayag. Alam mo, kapag ikaw ngayon ay nakikinig, sa biyaya ng Diyos ay pinaiintindi ito sa iyo. Yumayanig ng iyong puso ngayong umaga. Naintindihan mo, ikay makasalanan at karapat-dapat sa impyerno, pero salamat, kayang takloban ng Diyos ang iyong kasalanan. True pardon. True provision. Then ito, kapag ikaw ay napatawad, dahil sa ibinigay ng Diyos na paraan, ang Diyos mismo ang nagpapahayag. Through God's pronouncement. Verse 8. Tingnan niyo po, verse 8. Ano sabi ng verse 8? Mapapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ano ba ibig sabihin niya, Pastor? Hindi na ibibilang. Balik tayo. Sister Nora, may utang ako sa iyo. Tumaas na. Di pa nalabas, tumaas na agad. 5 million na. Ano? So, hindi mo ako malilimutan dahil may utang ako eh. Pero salamat na lang kay Elisa, biniyaran ka ng 6 million kasama na ang tubo. Amen? So, hindi mo na ngayon ako ikina-count na may pananagutan sa iyo. Siguro mas maraming may utang sa iyo pero hindi mo na ako binibilang. Ha? Halimbawa, kami ay 10 may utang sa iyo. Ano? Pero palibasa may nagbayad na sa akin, 9 na lamang ang iyong ibinibilang na may utang sa iyo. Pero ako'y hindi mo na ibinibilang. Bakit? Nabayaran ako ni Elisa. Tama ba? Alam mo, kapag ikaw ay nagsisita ng palata kay Kristo, sa napakaraming taong makasalanan, hindi ka na ibinibilang. Bayad ka na. Amen? Sino nagpahayag? Ang Diyos. Kaya sabi ko, mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon kasalanan. Tingnan sa Roma 8 verse 1. Ano ho? Roma 8 verse 1. Doon muna tayo magsimula. Tingnan sabi, ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ano ibig sabihin? Hindi ka na pwedeng parusahan. Bakit? Hindi ka na nga ibinibilang na may pananagutan. Bakit ka pa ikukulong kung ikaw na may napawalang sala na? Bakit ka pa paparusahan kung ikinapatawad na? Diyos mismo ang nagpo-pronounce na ikaw ay wala ng hatol. Bakit wala ng hatol? Ang iyong kasalanan napatawad. Bakit napatawad? Ibinigay ang dahilan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya kung sumampalataya kay Jesus, wala nang hatol. Diyos ang nagproklama. Diyos ang nagpahayag. Kaya kung ikaw ay nananampalataya ngayon, hindi ako ang magtitibay. Hindi ako ang magsasabi, Diyos mismo, wala ka ng hatol. Amen? Pastor, makasalanan ako eh. May nagbayad na. Hindi binyag ang nagbayad na. Ay, mali yun. Mali. Ha? Hindi bautismo ang nagpatawad. Magpapabautismo ka dahil pinatawad ka na. Hindi paraan ng pagpapatawad. Klaro ba? Oh. Kaya hindi kayabangan na sabihin ako'y palangit pag namatay. Bakit? Sabi ng Diyos eh. Mayabang ba ang Diyos? Ang mayabang, yung hindi nakakatiyak at sa kanyang sarili magsisikap, hindi naman kaya. Alam mo mayabang, yung kinakaya mong hindi mo kaya. Pero yung sabihin mong tiyak ang palangit dahil kinaya ni Jesus na aking sinasampalatayanan. Nakaka-encounter akong ganyan. Kaya yabang ika nang naniniwala sa save na. Save na. Palangit na agad, nasa lupa pa. Hindi mayabang yun. Pananampalataya yun. Tingnan po, Hebrew chapter 11 verse 1. Hebrew 11 verse 1. Kaya napakadali lamang matuntun
mahalata ang mga taong hindi tiyak na palangit. Simple lang ang sagot dyan. Hindi talaga nananampalataya. Wala nang paligoy-ligoy pagdating sa usaping Biblia. Kaya hindi mo tiyak na ikaw ay palangit, hindi mo tiyak ang iyong pananampalataya. Tingnan po, sabi ng Hebrew 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay ano? Kapanatagan. Ano ba ibig sabihin ng panatag? Ano ba ibig sabihin ng panatag? Lagay ang loob. Ano ibig sabihin lagay ang loob? Tiyak. Sa Grego yan, ang idea niyan, faith is the substance, ang idea ng substance, assurance, confident. Ibig sabihin, ang pananampalataya, ang kapanatagan. Kaya pala hindi ka matiyak, wala ka ngang pananampalataya. Ganun lang kasimple yun. Tama. Tiyak nyo bang kayo palangit? Gusto nyo bang matiyak? Anong gagawin? Manampalataya. Amen. Sana pagkalooban nga kayo ng Panginoon. Ang dali nga sabihin niya, kaso lang, Diyos naman talaga nagbibigay niyan. Pero, sana. Amen. Alam mo, every time I preach, nagpipray ko talaga, sana ang Diyos magbigay ng pananampalataya. Maliwanag ba? Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Saan? Sa mga bagay na hinihintay. Wala pa tayo sa langit. Hinihintay pa natin. Pero bakit panatag na tayo? Kasi dahil ng pananampalataya. Kaya ba sa inyong pagkakaupong yan, panatag kayong kayo palangit? Praise the Lord. Sa iba, pag hindi pa, alam mo ang problema mo, hindi ang kabaitan mo. Hindi ang relihiyon mo, hindi pag-aaral mo. Ang malaking problema mo, pananampalataya mo. Ano bang pananampalataya? Dali nyo ha? Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, ang pananampalataya ay kapanatagan ng inaasahan. Wala tayong inaasahan kundi si Jesus. At kapag tayo umasa kay Jesus, lahat ng pangako niya ay atin. Tama? Kahabag-anawa tayo ng Panginoon. Kasi hindi naman ito malabo. Maliwanag ba? Pwede kayo haba ako ay nagpipris pa, humingi na kayo ng tawad. Hindi ko na kailangan pataasin pa ang kamay nyo. Sumabay kayo sa panalangin. Pero hindi ko minamali yun. Mas naniniwala ako sa pagkilos ng Diyos, sureball yan. Isa pang talata. Meron pa ba talata tayo dito? Binigay. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Pakibasa ng lahat. Alam natin tayo makasalanan. Tinan nyo ha, manood kayo ng ating nangyayari sa ating media. Nakakaumay. Ha? Maraming diverse yung ginagawa. Ang obvious na issue dapat pag-usapan yung nakawan. Yung nakawan ng bilyon-bilyon. Pero dinadivert. Halimbawa, ito itong impeachable si Sarah, wala problema, di siya kapag-usapan. Unahin muna yung dapat. Di ka? Bakit? Magbabahaan na uli eh. Anong punto natin? Ang tao talaga hindi kayang humarap sa kanyang kasalanan. Hanggat kayang tumago, tatago. But mind you, hindi tayo makakatago sa Diyos. Tayo'y magpataklob, wag tumago. Magpatakip tayo ng ating kasalanan. Sino yon? Si Jesus. Paano? Tingnan nyo ha, yan ang talata. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang kayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ano ang nangyari? Ha? Yung katwiran ni Jesus, na buhay ng walang kasalanan,
Ginawa niya yun hindi sa kanyang sarili. Bakit? May siya pa magpapakatuwid, siya naman siya yung matuwid. May siya mabubuhay ng banal na walang kasalanan, siya naman siyang banal. Ginawa, siya yung nagpailalim sa kautusan na siya ang gumawa. Tinupad niya ang lahat ng katwiran na kailangan natin. Ginawa niya yon hanggang sa kamatayan. Pero bakit naman siya pinatay, matuwid nga? Yung katwiran kasi, kinuha din naman niya para siya parusahan ng Ama. Siya'y namatay dahil ang ating kasalanan, pero tayo tinanggap ng Ama dahil ng kanyang katwiran. Kaya ngayon, tayo ay ipinopronounce na matuwid ng Ama, hindi dahil mo, hindi dahil ko, hindi dahil natin, kundi dahil ng katwirang inihalili sa atin. Kaya kung gusto mo pumunta ng langit, walang ibang itinuturo kundi si Jesus. Maliwanag ba? Sa mga naligtas, magsaya tayo dito. Pero sa totoo na, hanggat di kaligtas, boring pa rin ito. Kahit sa pinakamainam na pagpapaliwanag. Bakit? Masaya ka talaga sa kasalanan mo. Hindi mo kayang iwanan yan hanggat hindi ka dinudurog ng Diyos. Alam mo, sa totoo ng ganito, alam kapag ako nakikinig at ako hindi saved, magsisi daw, di ako hindi naman maninigarilyo, kasarap-sarap. Hindi na, pag uwi ko mamaya, hindi na pala ako iinom ng alak. Yan ang mga tao na hindi talaga kinakahabagan pa ng Diyos. Pero kapag ikaw naikinig ngayon, yun pala yung magdadala saan sa impyerno, Lord, patawarin mo ako. Baguhin mo ako. Mapalad ka kung ganun. Bakit? Kaya nga mapalad din, hindi lahat ganun. Meron nga dito, tiyak, inip na eh. Kailan kaya tapos na rin? Ano? Pero pag nagbibinggo, kahit maghapon, walang pakialam. Di ka? Habang nagtutumak ng alak, kahit maghapon, kahit nga magdamag, walang pakialam yan. Kasi hibang at libang ang tao sa kasalanan. Kaya mapalad ang tao ng kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Bakit? May pagbabago na paloob doon. Okay? So yun po ang ating pag-aaral. God bless everyone. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat